Dumaan ang Halloween o araw ng mga patay. Masarap magluto ng mga kakanin. Alam nyo yan. Gagawa nga ako ng espasol. Kailangan ko ng glutinous flour, coco mama gata, food color na ube, buko, at condensed milk. Pinutol-putol ko nga muna yung buko na nabili ko kanina. 1 cup nga pala yon. Tapos ay nagsalin lang ako ng 2 cups ng glutinous flour sa kawali. Isasangag ko muna nga ito. Hahayaan ko nga muna itong mag golden brown, then hahanguin ko na. Then take note na dapat mahina lang yung apoy natin ha, para hindi sobrang masunog yung ating glutinous flour. Then magtatabi lang ako ng konti dito. Tapos ay isunod naman natin yung paglalagay ng isang sachet ng coco mama gata. Tapos ay kalahati ng lata ng condensed milk. Depende na lang sa inyo kung gaano katamis yung gusto ninyo. Then nilagay ko na rin yung food color. Ube nga pala ito. Hahalu-haluin ko lang. Then bubuksan ko na nga yung apoy sa mahina lang. At hahalu-haluin lang din natin to pagkalagay ng buko. Tapos ay hahayaan lang natin ito kumulo saglit. Pag nakulo na nga yung mixture natin, ilalagay na natin dito yung ating sinangag kanina na glutinous flour. Hahaluin lang din natin ito hanggang sa mamix siya ng maayos. Handa mo na yung bang malakasan mong braso dito kasi medyo mahirap sa paghahalo. Kailangan mo kasi talaga siya na mahalong maayos. Then medyo madikit na rin kasi siya dun sa ating sandok. Sa tansya ko nga ay mga 15 minutes ko siyang hinalo ng hinalo. Mas maganda kasi na maluto yung ating glutinous flour. Tapos ay pwede na natin ito i-transfer sa ating lagayan. Binudburan ko lang ito nung itinabi ko kaninang glutinous flour. Mas maganda kasi nalagyan natin ito para hindi dumikit yung ating ginawa na espasol. Then ipaplat ko lang ito dito. Depende na lang sa inyo kung gaano kakapal yung gusto nyong gawin. Then depende na lang sa inyo kung anong lagayan yung gusto nyong gamitin. Then lalagyan ko lang din ito sa ibabaw ng glutinous flour. Kakalatan ko lang din ito sa ibabaw. Kung gusto mo naman na powder milk yung ipang cover sa kanya, pwede naman. Medyo may kamahalan lang talaga kasi mas madami kang ilalagay na gatas. Presyo pa naman ng gatas ngayon ay sobrang mahal. Depende pa sa brand na mabibili mo. After ko siyang makubera ng glutinous flour, ay hihiwain ko na nga ito. Ginamitan ko na lang ng dulo ng kutsara. Tapos ay binalutan ko na lang ng plastic yung kutsara para hindi dumikit yung ating ginawang espasol. Wala pa kasi akong nabibili na scraper, yung panghiwa sa cake ba yun? O yung mga ginagamit na panghiwa? Basta yun na yun. Tapos ay itatransfer ko lang din ito sa malinis na plato. Then hiniwa ko lang siya ng maliliit at pinagulong ko lang ulit siya sa glutinous flour. Nakadepende naman sa inyo kung gaano kalaki yung gusto nyong hiwa dun sa ating espasol. Then nandito na tayo sa part ng tikiman. Syempre hindi mawawala yon. Try nyo din gumawa nito. Kakaiba naman. Ube tapos may buko pa siyang kasama. Tiyak na magugustuhan ito ng lahat. Lalo't nakakaiba pa. Yun lang, sa susunod ulit.